Naka-experience ka na ba ng pagsisisi sa isang bagay na iyong nagawa na sa una ay inaakala mong tama? Minsan kasi ay hindi lang pagsisisi ang kapalit dahil may pagkakataong naniningil pa ito ng buhay at kaluluwa. Tawagin niyo na lang akong Ravana. Hindi ko iyan tunay na pangalan pero yan na lang ang gagamitin ko sa aking kwento. Hindi ko na rin sasabihin kung saan mismo nangyari ang lahat ng ito dahil baka hanggang ngayon ay may mga taong naghahanap pa rin sa akin. Simula nang mangyari ito ay hindi na ako bumalik sa dati kong buhay. Noong kabataan ko ay namasukan ako bilang kasambahay sa isang mayamang babae. Ang amo kong ito ay tawagin na lang nating si Madam Drena. Isa na siyang byuda na senior citizen at ang mga anak naman niya ay naninirahan na lahat sa ibang bansa. Una kong napansin na marami siyang koleksyon ng mga rebulto at lumang gamit na galing pa daw sa iba't ibang bansa na kanyang napupuntahan. Pero ang hindi ko makakalimutan ay ang isang malaking banga na lagi niyang mahigpit na pinababantayan. Hindi ko alam kung anong meron doon basta't palagi niyang sinasabing bawal ko itong lapitan ng sobra-sobra. Unang gabi pa lang ay nakarinig na ako ng mga kaluskos sa loob nun. Akala ko nga ay may daga o mga insekto na nakakapasok doon dahil sa malaking bunganga nito. Minsan isang araw ay labis akong nagtaka dahil may nakita akong pulang mantsa ng kung ano sa may gilid ng kinalalagyan ng banga. Naisip ko na baka inumin o pagkain na hindi sinasadyang nagmantsa dito. Nang akin itong hawakan ay para itong dugo na natuyo. Yun nga lang ay hindi naman ako sigurado at kalaunan ay nakalimutan ko na lamang ang tungkol dito. Nung sumunod na mga linggo ay mas kakaiba ang mga naranasan ko. Habang naglilinis ako ay biglang nahulog ang isang rebulto na parang may tumulak na puwersang hindi ko nakikita dahil tumilapon pa yon ng ilang metro sa sahig. Sa salamin ay madalas na namamalikmata ako at hindi ko mukha ang rumerehistro kundi isang lalaki na may matang nanlilisik, nakanganga at tila nanggaling sa isang horror movie. Kapag ganun ay ipinipikit-pikit ko na lang ang aking mga mata at agad namang bumabalik sa dati ang mga nakikita ko sa paligid. Iniisip ko na lang marahil sa pagod ko sa maghapong mga gawain sa loob ng mansyon. Minsan habang natutulog ako ay may malamig na kamay na humihila sa kumot ko pero dahil sa pagod nga hindi ko na lang ito pinapansin at agad akong bumabalik sa pagtulog. Minsan isang madaling araw ay bumangon ako nang may narinig akong tila mahihinang iyak na galing sa loob ng banga. Laking gulat ko nang may malakas na tunog ng tila pagsipa nang ito ay aking lapitan. Napaatras pa nga ako at halos muntik pa ngang matumba sa sahig. Kinabukasan ay wala ang amo ko buong araw at nagpatuloy lang ako sa karaniwan kong ginagawa sa maghapon. Maaga akong natapos kaya't nagpahinga ako ng saglit sa aking silid. Nang dumating ang hapon ay naisipan kong linisin ang koleksyon ng rebulto ni Madam Drena. Gumamit na lang ako ng feather duster para paspasan ng alikabok at hindi na ito hawakan ng direkta. Lumapit ako sa banga para tanggalin ang mga alikabok na nagsisimula ng maipon sa bandang bunganga nito. Muling nabuhay ang interes ko kung ano ba ang espesyal na nasa loob nito. Hindi ko na matiis kaya kumuha ako ng tuntungan para ito ay aking tignan at sa loob ay may nakita akong figura na nasa ilalim. Noong una ay inakala ko pang basahan ang nakikita ko at habang nag-a-adjust ang mata ko sa dilim ay napag-alaman ko na ito pala ay figura ng isang tao. Napako ang atensyon ko sa mukha nito na may mata pero nakapikit. Pinagmasdan ko pa ito saglit sa pag-aakalang bahagi ito ng disenyo sa loob ng banga at laking gulat ko nang bigla ay nagmulat ito ng mga mata. Pucha! Muntik pa akong mahulog nang makabitaw ako sa gilid ng banga, kaya't tumakbo ako papuntang sala nang biglang makasalubong ko si Madam Drena. Saktong-sakto ito sa pag-uwi niya at guess what? May dala na naman itong bagong rebulto na pandagdag sa kanyang mga koleksyon. May narinig akong mga ingay minsan habang ako ay matutulog na sa aking silid at tila ito ay nagmumula sa silid ng aking amo, kaya't ako ay dahan-dahang lumapit.
Nakabukas ng bahagya ang pinto ng kanyang silid. Sa kuryosidad ay sumilip ako. At nabigla ako sa nakita dahil ang amo kong babae ay walang anumang damit sa katawan habang nasa kanyang higaan. Malinaw kong napagmasdan na ang katawan niya ay tila bumalik sa kabataan, naging mas makinis at mas bata ang kanyang itsura. Kitang-kita ko ang mga mata na naging puti at sa kanyang bibig ay nagmumula ang isang nakakakilabot na halinghing. Nandun sa ibabaw niya ang isang nilalang na kamukha ng isa sa mga rebulto na ngayoy kasing laki ng isang tunay na tao. May pawis ang kulay pula nitong balat at taglay ang mahahabang sungay sa kanyang ulo. At doon ko nasaksihan ang bagay na lalong nagpatindig ng aking mga balahibo. Pasintabi po sa mga kabataan dahil nagulat ako nang nakita ang kuwan ng nilalang ay sobra ang haba na halos sinlaki ng bisig ng isang tao. Walang humpay itong umuulos sa kaibuturan ni Madam Drena. Bawat pag-indayog ay sinasabayan naman ng ungol ng amo ko na para bang nagdudulot sa kanya ng sarap o baka maaaring nasasaktan. Nanigas ako sa harapan ng pintuan na halos mawalan ng hininga sa pagkamangha. At bago ako makaalis ay biglang tumigil ang nilalang. Dahan-dahan itong lumingon habang ang mga mata nitong pula na tila nagliliyab ay diretsong tumingin sa akin. Ngumisi ito na puno ng panunuya habang walang humpay na umiindayog sa ibabaw ng katawan ng aking amo. Para bang sinasadyang ipakita sa akin ang kaya niyang gawin at maaaring ako ang kanyang isusunod. Doon ako biglang natauhan, mabilis akong umatras at muntik pa nga akong matumba at tumakbo pabalik sa aking silid. Inilak ko ang pinto at binalot ang sarili sa kumot at buong gabi ay nagdasal ako ng nagdasal kahit pa hindi ako sanay sa ganoong gawain. Hanggang sa nakatulog ako sa sobrang hilakbot. Pagkagising ko kinabukasan ay nakita ko ang amo ko sa kusina. Masayang masaya, masigla at tila ba talagang bumata. Napansin ko din na hindi mawala-wala ang ngiti sa kanyang labi habang umiinom ng kape. Wala man lang bakas ng mga naganap na kahindik-hindik na nangyari noong nagdaang gabi. Pero nung umupo siya at bahagyang nakita ko ang kanyang hita, ay doon ako natigilan. Dahil mayroon itong mahahabang pulang marka ng sugat. Tila gawa ito ng kuko ng hayop o maaaring dun sa nabuhay na rebulto. Ang mas nakakapangilabot ay 4 ang bakas ng gasgas pero may isang pinakamalalim na marka sa gitna para bang tinusok ng napakalaking daliri o mga sungay. Napalunok ako at gusto kong magtanong kung anong nangyari pero hindi ko na nagawa. Kasi naman, ngumiti lang siya at sinabing, "Alam mo ba na magaan ang pakiramdam ko ngayon? Dahil siguro sa mahimbing at mahaba lagi ang aking tulog?" Doon ko lalong naramdaman yung kilabot. Kasi alam ko kung bakit siya bumata at ayokong isipin na baka mamaya ako naman ang susunod na gagamitin ng nilalang na yon. Kinabukasan ay nagdadalawang isip ako kung ang mga nasaksihan ko kagabi ay panaginip lang ba o totoong nangyari. Pero halos tuwing gabi ay muli kong narinig ang kakaibang ingay mula sa kwarto ng amo ko. Hindi ko na lang ito pinansin kaya't nagtalukbong na lang ako ng kumot at nagdasal ng paulit-ulit. Hanggang isang araw ay dumating ako galing palengke at ang akala ko ay wala si Madam dahil sa sobrang tahimik ng bahay. Pagpasok ko sa kwarto ng amo ko ay nabigla ako sa nakita. Nakahandusay siya sa sahig at wala ng buhay na nakamulat ang mga mata na nakatuon ang paningin sa mga rebultong nakapaligid sa kanya. Tila siya ay namatay na may matinding takot. Hindi ko alam kung anong gagawin ko at biglang naging magulo ang aking isipan. Naisip ko marahil na maaaring ako ang mapagbintangan sa mga nangyari kaya't madali kong inihanda ang aking mga gamit. Kailangan ko ng pamasahe kaya ako ay kumuha ng malaking halaga ng salapi mula sa kanyang aparador. Bago ako umalis ay binasag kong lahat ang mga rebulto. Isa-isa kong itong winasak hanggang sa masira itong lahat sa pag-aakalang isa dito ang may kagagawa ng pagkamatay ng aking amo. Sa likod bahay ay may bakanting lote na napapaligiran ng mataas na puno at bakod. Doon ko siya mabilis na inilibing kasama ang mga basag na rebulto. Hindi na ako nag-abalang magdasal o magpaalam pa dahil ang nasa isip ko lang ay makalayo ng madalian.
Pagkatapos noon ay hindi na ako muli pang bumalik. Gumamit ako ng iba't ibang alias para hindi ako matagpuan ni Numan. Lumipat ako sa malayong probinsya at nag-umpisa ng maliit na negosyo sa farm. Lumipas ang mahabang panahon at namuhay ako ng tahimik. Sa ngayon ay matanda na ako at may mga apo na din naman. Pero ni isa sa kanila ay walang nakakaalam ng totoo kong pinagdaanan. Ang alam lang nila ay simpleng tao lang ako na umasenso dahil sa pagiging masipag. Dito ko na lang tatapusin ang kwento ko, Tito Val, at maraming salamat sa inyong pakikinig mga ka-mystery.